Ama, tingnan mo. Hindi ba't ang sanga ng peach na ito ay parang isang maalamat na espada? Pagdating ng araw, kapag hawak ko na ang espada at naglakbay sa daigdig, tiyak na tutularan ko ang mga dakilang bayani. Pupuksain ko ang mga halimaw at masasamang nilalang. Naman, kamukhang-kamukha nga. Ikaw talaga, bata ka. Kahit isang sanga lang, nagagawa mo pang mangarap ng mundo ng pakikipagsapalaran. Talaga po. Kung ganoon, marunong ka bang humawak ng espada, ama? Noong ikaw ay bata pa. Isa ka rin bang mahusay na manlalaban? Kalokohan, anong manlalaban ang pinagsasasabi mo? Ang mga tunay na nakakalipad gamit ang espada at humahati sa himpapawid. Sila lang ang mga immortal sa loob ng mga alamat. Mga immortal. Ama, nakakita ka na ba ng isang immortal? Mga immortal. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Noong bata pa ako. May isang matandang immortal na may puting buhok ang dumaan dito sa ating bayan ng Huayuan. Nang araw na iyon, may mga mahiwagang palatandaan sa langit at daan-daang ibon ang nagtipon. Lahat ng tao sa bayan ay lumabas upang masilayan iyon. Teka! Naku! Patay na, lagot na. Bakit ko naman nakalimutan ang bagay na ito? Ngayong araw ang laban namin ni Zhang Danyu. Takbo ng dahan-dahan. At isa pa, bawal kang makipag-away sa labas. Opo, ama. Zhang Danyu. Gusto mo talagang hamunin ako, si Liang yan. May kakayahan ka ba? Kung mananalo ulit kami sa round na ito. Sa susunod na makita mo ako sa bayan, ay dapat mo na akong tawaging kuya. Sige, Liang Xiaogao. Kani-kanina lang ay gumamit ka ng mga palabas na taktika. Nagkataon lang na nanalo ka. Sa round na ito, hindi na ako magpaparaya. Ang nakaraang laban ay base sa mungkahi mo. Ngayon naman ay turn ko na para magtakda ng hamon. Kung sino ang unang makakaakyat sa bundok Wenliang na ito, siya ang panalo. Isang salita, isang gawa. Liang yan, huwag kang mandadaya. Sa tuktok ng bundok na ito ay mayroong nakalatag na maze. Ito siguro ang tinutukoy na formations ng mga paham sa bayan. Danyo, hindi mo talaga naiintindihan. Ngayong araw na ito, sigurado nang sa akin ang panalo. Ano ang nangyayari? Patawad po, matanda. Bata lang ang masyadong pabigla-bigla. Hindi ko sinasadyang mabangga kayo. Doon sa unahan, iyon na yata ang bayan ng Huayuan. Ikaw ang bata rito sa bayan, hindi ba? Tama po ang hula ninyo, matanda. Nakatira nga po ako sa mismong bayan. Gabi na. Bakit ka pa tumatakbo paakyat ng bundok? May napakahalaga ka sigurong sadya. Huwag mo na po akong intindihin, matanda. Ituloy niyo na lang po ang inyong lakad. Huwag mo na po akong alalahanin. Sanay na akong naglalakad sa mahabang panahon. Gamit lang ang sangang ito. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ako maliligaw. Kung ganoon pala, mauuna na po ako. Ang daan sa bundok ay mabato at mapanganib. Mag-ingat po kayo, matanda. Dito na siguro iyon. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Kailangan ko pang humanap ng ibang paraan. Bakit naman nakaharang ang daan? Dito lang naman ang dapat kong lakaran. Siguradong mananalo na ako. Bakit ngayong araw ay walang harang na formation dito sa Tugato? Hindi ko akalain na makakaakyat ako ng ganito kadali. Hanggang sa oras na ito. Hindi pa rin nakakaakyat si Danyu. Siguro ay sumuko na siya. Talagang ako yata ang pinili ng tadhana. Matagal na tayong hindi nagkita, Junior. Upang maiwasan ang panunugis sa akin, ay gagamitin ang pormasyon ng pagkulong sa espiritu. Ang pormasyong ito ay nangangailangan ng buhay na kaluluwa bilang pain. Sa bayan ay walang ibang nilalang. Hindi kaya't silang lahat ay ginamit mo bilang alay sa pormasyon. Bakit ka pa nagkukunwaring banal sa harapan ko, ikaw na bulag na hunghang? Ang dating senior brother at senior sister. Dahil din sa panggigipit mo sa bawat hakbang nila. Kaya sila naligaw at nahulog sa masamang landas. Iyon ay dahil sa hina ng kanilang kalooban. Ako, si Lin, ay gumagawa lamang ayon sa katarungan. Sa madaling salita, ginagawa mo lamang iyon para sa kayamanang iyon. Mukhang wala na tayong pagkakaintindihan. Junior, ang iyong pormasyon ng kahoy na nakakulong na dragon ay nasa simula pa lamang. Paano mo mahaharangan ang aking alab ng apoy na lobo?
Ano? Ang dahilan kung bakit madalas makipag-usap sa akin ang senior brother. Ay hindi ba't para malaman kung saan ako nagtatago? Nakakaawa na nakalikha na ako ng isang avatar sa labas ng sarili ko. Para iligaw ka sa nakamamatay na posisyon ng pormasyon. Ano ang nangyari? Perlas ng apoy ng underworld. Ang perlas na ito ng apoy ng underworld. Mula nang makuha ko ito. Itinuring ko itong aking pinakamalakas na alas. Hindi ko inakalang sa unang pagkakataon ay gagamitin ko ito laban sa aking junior. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Nariyan pala iyon. Ito ang perlas ng Chanji. Ngayon, wala na ba ito sa aking mga kamay? Tila mayroon pang isang buhay na saksi ang hindi pa naaalis. Bakit napakatahimik? Nasaan ang mga tao sa bayan? Ama! Ama! Ang mundo ay nagbabago. Ang swerte at kamalasan ay hindi mahulaan. Hindi mo na kailangang mag-alala ng labis. Anong kasalanan ang nagawa ng mga tagabayan ng Huayuan? Bakit kailangang dumanas ng ganitong trahedya ang buong bayan? Ang isang inosenteng tao ay walang kasalanan. Ang magtaglay ng kayamanan ay isang krimen. Ang mga mamamayan ng Huayuan ay walang sala. Ang pagkakamali nila ay dahil ang demonyo ay nagnakaw ng kayamanan. At nagkubli sa gitna nila. Hindi ko lang alam kung sino ang pumatay sa aking ama. Bata ka pa ngunit napakatapang. Huwag kang mag-alala, ang taong pumatay sa ama mo ay natapos ko na. Kaya maaari na ba akong humayo ng payapa ngayon? Ganito lang ba? Ama, ang langit at lupa ay walang katarungan, itinituring ang lahat bilang asong dayami. Ang mundo ay napakalawak, saan na ako tutungo? Bakit walang tao sa tea house na ito? Napakapagtataka. Ang lugar na ito ay sinalanta ng peste at naghasik na naman ng lagim ang mga bandido. Bata, naharap ka sa malaking sakuna. Dapat ay nasa kabilang buhay ka na ngayon. Maraming salamat, guro, sa pagliligtas sa akin. Huwag mo na iyong isipin, maliit na bata. Nailigtas mo ang aking buhay mula sa kamay ng demonyong iyon. Tunay kayong isang banal na monghe. Pakiusap, guro, tanggapin mo akong disipulo at ituro sa akin ang sining ng immortal. Bakit mo gustong tahakin ang landas ng immortal? Para sa 300 inosenteng residente ng bayan ng Huayuan. At para sa aking ama, ipaghihiganti ko ang dugong dumana. Ang pumatay sa ama mo ay nalinis na. Ang pinuno ay wala na, ngunit may mga natitira pa. Natitira! Ang mga immortal ay nag-aagawan ng kayamanan at ang mga ordinaryong tao ay nagdurusa. Matapos makuha ng bulag na iyon ang kayamanan. Papatayin niya rin ang sinumang makakakita sa kanya. Bagamat karaniwan ang iyong talento, ang aking mga sekreto ay hindi nangangailangan ng pambihirang talino para maunawaan. Sa pagtuturo ko, nakagawa na ako ng isang demonyo sa mundo. Isa pa, bata, napakabigat ng iyong galit. Sa hinaharap, hindi magiging kakaunti ang madadanak na dugo. Kung tatanggapin kitang disipulo, kailangan nating gumawa ng kasunduan. Makinig po ako, guro. Sumama ka sa akin at magsanay ng palihim sa loob ng 100 taon. Sa darating na panahon, hindi mapapatawad ang paghihiganti. Ang paghihiganti sa pagkamatay ng ama ay kailangang singilin. Maligtas lang ako, Panginoon. Salamat sa pagligtas ninyo sa akin ngayon. Kung magkakaroon man ng pagkakataon balang araw, walang natirang buo sa katawan. Hindi ito palalampasin. Ang batang ito, laki ng langit at lupa at naglaho ang bakas ng mga alagad ng engkanto. Isa lang akong hamak na mortal na batang ito.
Paano ako makakahanap ng kahit kaunting ugnayang makaengkanto sa mga pamamaraan ng eskrimador na ito? Sa mundo ng mga naglalakbay sa ilog at kabundukan, maituturing na isa ng ganap na bihasa. Iyang mga alipores nyo, ganito lang ba ang lakas? Akala nyo maaangkin nyo ang kapatid kong babae. Tunay ngang walang kapantay ang kidlat na espadang kaliwang lumipad. Sayang. May nalaman kang hindi mo dapat nalaman. Sa pagkakataong ito, siguradong walang takas. Kailan pa nagkaroon sa Jianghu ng ganoon kalupit na bandido? Sa bangis ng pinuno, walang makakatalo. Mga walang silbi, maski bagay lang ipagawa sa inyo ay di pa ninyo magawa ng maayos. Mahina ang kakayahan ng inyong lingkod, kaya hinihiling ko sa pinuno na pagbigyan ako. Hayaan ninyong kamtin ko ang parangal sa pamamagitan ng mga nagawa kong ito. Sige na, mas mahalaga ang malaking gawain. Ayusin niyo ng maigi ang gawaing ito. Hindi ko alam kung gaano karaming totoong ginto at pilak ang naghihintay sa atin. Nasilip na ba ng maigi ang paligid? Sa unahan, may isang bahay sa A. Maaari nating magkunwaring mga kasama ayon sa plano. Tambangan sila. Kung walang tao sa bahay sa A, bahala na. Kapag may tao, itumban niyo silang lahat. Nauunawaan ko po. Kapatid, bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras sa pagdisenyo ng ambush? Sa mga pamamaraan ninyo sa engkanto, tiyak na hindi sila makakatakas. Isa sa kanila ay may mataas na kakayahan. Napakataas ng antas ng martial arts. Kahit kami ng mga engkanto may kakayahan ding lumaban. Huwag kayong magpadalos-dalos. Sa wakas, nailigtas ako ng matandang monghe ng buhay ko. Babalik ako para hikayatin siyang umalis at may tuturing ko ring nailigtas ko ang buhay niya. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Naku! Ang bilis nilang sumakay ng kabayo. Kapatid, malinaw na ang lahat ng kalapit na lugar. Isa na lang ang matandang monghe sa bahay sa A. Matandang monghe. Sasama ako para tingnan. Napakalupi. Ang kasunduang ibinigay mo sa kapatid ko kahapon. Pinaniwalaan niya iyon ng walang duda. Kaya pinapunta niya ako para hanapin ka at humingi pa ng isa pang kasunduan. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya lolokohin. May dala akong... Kapatid, ikaw ba ang naparito para maghanap ng taong lalapitan at humingi ng kasunduan? Ang lolo ko ay mataas na opisyal sa korte. Mas lalo pang mahalaga ang aking kapatid na babae. Kung saglit man akong hindi makabalik, tiraduhin ng kapatid kong babae na sisiyasatin niya ito. Sabi mo lang ba na iniutos ng buhay ng kapatid mo? Siyempre naman. Ang taas ng kinatatayuan ng kapatid ko. Araw-araw, hindi ko alam kung ilang tao ang gustong lumapit at makisama sa akin. Kapatid, gustong-gusto talaga naming makita ang kapatid mo. Pahintulutan mo sana kaming ipakilala ang aming sarili sa kanya. Hindi pwede, hindi pwede. Sinabi ng kapatid ko na wala siyang gustong makita ni isang tao sa pagkakataong ito. Kung isasama ko kayo, baka maputulan pa ako ng paa. Kapatid, ikaw ba'y nag-iisip ng mabuti o matigas lang ang ulo mo? O itong mesang kahoy ang matigas? Kayo. Nais ko lang sanang makipag-usap ng maayos sa kapatid ko. Pero ang mga kaibigan ko ay wala ng pasensya. Huwag kang mag-alala. Nais lang naming masulyapan ang kagandahan ng kapatid mo. Makipagkaibigan lang, walang iba. Kung gayon, ako na ang haharap at makikipagkita para sa ilang kapatid. Matagal na rin akong nasa labas. Pahihiramin ko na lang ba ng kabayo ang ilang bayani? Dapat lang na ganoon. Ay, matandang monghe, ay matandang monghe. Wala na rin tayong utang sa isa't isa. Maliit pa ang batang ito, pero tuso at makulit, bagamat likas na mainit ang ulo. Isa ka ring taong inuuna ang pag-ibig at katapatan. Kung kaunti lang ang paggabay. Sa hinaharap, baka hindi maiwasang mapasama sa tamang landas.
Mukhang magkakagulo na sa bahay kape na ito. Pinuno ng Changje. Biglang maghahabulang parang kumakalabog ang gabi at umaga. Ngayong narito na tayo sa labas ng 10 li. Dahil nagmamadali silang maghanap ng masisilungan. Hindi rin tayo pwedeng mawala ng asal. Mga kapatid, ayon sa plano ang kilos. Ano ngayon ang gagawin sa batang ito at sa matandang monghe? Baka ilibing na lang sila sa likod bahay. Ngayon tatagal na ang pagpatay sa kanila. Kung mabuking ang mga pusang gutom, baka hindi ito makabuti sa atin. Ano ngayon? Hindi kumikilos ang matandang monghe mula nang magsimula. Hindi ko alam kung bulag lang ba o bingi. Lalo na ang batang ito. Hihi! Pagdating ng oras, ipapadala natin ang batang ito bilang batang tagapaglingkod para magdala ng tsaa. Sa tao, ang pinakababa ay ang pag-iingat sa bata. Tama ba ang sabi ko? Matalinong hakbang iyon. Munting bata, tayong mga nakatatanda ay may mga dakilang gagawin. Pagdating ng sandali, pagaganapin kita bilang batang tagapaglingkod at gawin mo ang sinabi namin. Kung magkagulo ang lahat, ang mga batong nasa lupa ang magiging huling hantungan mo. Ngayon, ang mga galing sa templo ng Siyam na batas lamang ang inaasahan. Hihintayin ko silang magbanggaan. Saka lang ako magkakaroon ng kaunting pag-asa. Ngayong ito na lang ang tanging pagkakataon para kumilos. Tagapangasiwa, ang mga silid sa lugar na ito ay amin na ngayon. Hindi yata maginhawa iyan, ginang. Tingnan mo, ang taong nasa mesa ay galing din sa daigdig ng mga mandirigma. Gusto lang naming kumita ng kaunti. Hindi kami naghahanap ng gulo. Walang anuman. Akin lang ang mga silid sa likod na bakura na ito. Ngayon ding gabi, walang ibang papayagang magpalipas ng gabi rito. CJ. Halika, bigyan ng panauhin ng maayos na mesa at linisin mo ng mabuti. Hoy, bata, ano ba ang tinitingnan mo at ganyan kakaabala? Wala po, Tita King. Napagod lang ako sa sunod-sunod na biyahe. Sa ilang araw na ito, magmadali tayo sa paglalakbay. Talagang nahirapan ka. Ngayong gabi, dito na lang tayo magpahinga. Tagapangasiwa, magpadala muna ng 2 pitsa ng malamig na tsaa. CJ. Sandali lang po, Ginoo. Siguradong may ginawang pandarayas at saan na ito. Natakot lang akong kapag ininom nila iyon ay bigla silang aapoy sa galit. Tagapangasiwa, pakitawag ang maliit na katulong ng tindahan. May mga bagay akong gustong tanungin sa kanya. Bakit hindi ka na lang agad pumunta at tingnan kung ano ang hiling ng mahal na panauhin? Kung naiinis mo ang mahal na panauhin. Baka pagputol ko ang balat mo. Kailangang mag-ingat tayo kapag lumalabas. Mas mabuting uminom ka muna sa unang tasa ng tsaa. Ikaw na ang uminom nito para sa akin. Dahil alam na ng maliit na katulong. Hindi naman siya pwedeng basta kumala sa gulo, di ba? Kumilos.
Mukhang kailangan ng ang harap-harapan itong tapatan. Walang silbi. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng hulihin muna ang pinuno bago ang mga kasabwat? Haha! Gwapa, sumama ka sa akin. Ikaw, maniwala ka sa akin. Huwag kang tatakbo mamaya. May paraan ako. Ipapahamak kita, lintik ka. Isang karaniwang tao lang pero naglakas loob na saktan ako. Napahamak na. Ano kaya ang lasa ng lasing na banal na alak na ito? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan na makaalis ng walang pasakit. Gusto kong makita mismo na isa-isang pinahihiya ang mga taong nasa paligid mo sa harap mo. Pagkatapos kitang paliguan, ipaparamdam ko sa iyo ang lagim. Habang buhay kang hindi makakatakas sa kapahamakan. Ito ba ang matandang monghe? Ay, ito ba ang matandang monghe? Amitabha. Matagal nang alam ng badha ang puot. Ngayong araw, sa wakas ay nagkita tayo. Tunay ng galit ng Vajra. Nakagugulat parang multo at Diyos. Dalisay ang babaeng ito. Maraming salamat sa tulong at pagsagip mo, guro. Nakababatang kapatid. Ano ang pangalan mo? Maraming salamat sa muling pagsagip mo ngayon. Kung hindi mo ikagagalit, maaari mo rin akong tawaging Sister King. Kapag dumating ka sa lungsod ng Beijing sa hinaharap, pwede kang dumaan at hanapin ako. Kung may anumang matutulungan ako. Sabihin mo lang, ang pagtulong sa iyo ay pagtulong din sa akin. Habang nanonood lang ako mula sa gilid. Sa huli, isa lang ang magiging wakas. Kuya Liang, tanggapin mo na lang ito. Sa susunod, kailangan mo talagang pumunta sa lungsod ng Beijing at hanapin akong makipaglaro. Tanggapin mo na lang. Ito ang regalong ibinibigay sa iyo ni Wan-er. Magkaibigan na ba tayo ngayon? Karaniwan lang na magpalitan ng mga regalo ang magkaibigan. Tama. Ako si Liu Wanru. Maaari mo akong tawaging Wan-er. Tama rin. Sayang, wala akong maibibigay sa iyo ngayon. Kung muli tayong magkita balang araw. Tiyak na babawi ako sa iyo ng isang regalo. Paano mo napansin? Napansin ang alin? Kung hindi niya tayo binalaan na mailason ang tsaa, baka matindi ang kapahamakan na sinapit natin. Kuya Liang, inalala mo ba ang aming asawa? Bakit hindi narinig ni Wan-er? Noon, dinalhan niya kami ng set ng tsaa. Sa loob ay may 3 tasa ng tsaa. Isa roon ay nakabaligtad. Tamang-tama iyon sa isang kasabihan sa aking bayan. Nakabaligtad na tasa ng tsaa, lihim na pahiwati. Tama ba ang sabi ko? Pero ang kakaiba sa akin ay, paano mo nalaman na ako ay mula sa Diyosaw? Sa totoo lang, wala na rin akong ibang paraan noon. Kundi sumugal sa isang mapanganib na taya. Liang yan. Sumama ka sa akin. Paghihiganti ng pagpaslang sa ama. Tiyak na pababayarin ko siya ng malaki.
Ibabalik ko ng 10,000 ulit. Ang taong nakasakit sa iyong ama ay matagal nang napasailalim sa batas. Ang natirang isa ay isang bulag lamang. Sa totoo lang, hindi rin naman siya kumilos. Hindi mo ba kayang isantabi ang puot at tahimik na magtuon sa landas ng pagsasanay? Kaya pala ang matandang monghe ay naparito upang mangaral. Kung gayon, hindi na kailangang magsalita pa. Talagang tusong bata. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ang naituro ko sa iyo ay pawang panimulang paraan lamang. Hindi ako ang iyong guro at hindi ka rin ang aking disipulo. Nauunawaan mo na ba? Nauunawaan ko na. Lumabas ka at bumati sa mga nasa labas. Kaagad tayong aalis. Hahanapin ang isang kakilala. Kuya Liang, sumama ka na sa akin sa lungsod ng Beijing para mamasyal. Mas masaya sa lungsod ng Beijing. Hindi pwede, may iba pa akong kailangang asikasuhin ngayon. Kung gayon, sa hinaharap kailangan mo talagang pumunta sa lungsod ng Beijing para hanapin akong makipaglaro. Esan. Kung gayon, nagkasundo na tayo, ha, walang atrasan. Pangako hanggang 1,000 taon. Wanru. Kailangan na nating umalis. Kailangan mo talagang pumunta sa lungsod ng Beijing. Matandang monghe. Umalis na rin tayo. Lahat, maghanda. Kian. Talagang mabilis mag-isip ang batang ito. Kaya pala siya ang isa sa 5 tigre ng Feng Yuncai, matagal na siyang kilala. Haha, bata, ngayong alam mo na ang aming pangalan, ano pa? Hindi mo pa ba mabilis na iaabot ang ginto at pila? Mukhang lahi ng marami ang tanging sandalan natin. Saka ko lang maidadagit ang bagay na iyon sa kaguluhan. Kuya, ang batang ito ay talagang pasaway. Ako na ang mauna at puputol ng ilang pakwan. Kuya, ayusin ang pwesto, mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod. Pinuno, kailangan ba nating umakyat para tumulong? Huwag muna. Manood muna tayo at tingnan ang magiging takbo. Tingnan muna natin ang tunay na lakas ng batang iyon bago tayo magsalita. Walong galamay, isang bagsak. Ang mga taong ito ay naghahangad lang ng yaman. Hindi sila pumatay ng tao. Pag akyat mo, wala ka nang maiiwang buhay. Sobra na yata ang lakas nila. Mga bandido ang 5 taong ito. Tiyak na may kasabwat sila sa paligid. Kapag pinakawalan natin sila ngayon, mas marami pang bandido ang magbabalik sa hinaharap. Hindi ba lalo lang tayong mapapagod kung ganoon? Mga nakakataas ang kumikilos, kaya hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Kung gusto nilang manatili sa karwahe, huwag na natin silang guluhin. Iparating ang utos. Walang sinuman ang dapat lumapit sa huling karwahe. Opo. Matandang monghe, 1 taon mo na akong tinuturuan. Ngayon, maaari mo na bang sabihin sa akin kung anong uri ng kapangyarihan ang napag-aralan ko? Halo-halong kapangyarihan. Napakagaling. Ang iyong teknik na ito ay hindi lang maingay at magulong parang palengke, napapabuwal pa ang lahat. Ang sabihing halo-halong kapangyarihan, kulang pa iyon sa paglarawan. Ha ha ha. Matandang monghe, ano ang ginagawa natin dito sa bundok Kui? Naghahanap ng tao. Matagal na akong naglilinang kasama ang matandang monghe. Kaya panahon na rin para humanap ng isang sandatang babagay sa kamay. Magkano ang mahabang espada na ito? Saan galing ang hampas lupang ito? Hindi ba nalalaman ni Junior? Kailangan ba talagang may espiritong bato bago makipagkalaka sa pagtitipon sa bundok Kui? Ang batang ito ay talaga yatang salat sa kaalaman. Matagal na siyang naglilinang ngunit hindi man lang niya nasabi sa akin ang tungkol sa espiritong bato. Baka natakot ang matandang monghe at una nang tumakas. Maglibot ka muna ng bahala ka.
Sa dapit-hapon, pumunta ka sa silid na may mga salitang panauhin sa bayan ng Zendong, Cloud Wonder Inn, para hanapin ako. Nakilala ko na ang kasama, si Chen Chong. Hindi ko alam ang buong pangalan ng kaibigan mo. Liang yan. Kaya pala si kaibigang Liang. Ipakilala mo sila sa akin. Ito si Tangyantang na kaibigan. Ito si Xukunsu na kaibigan. Si kaibigang Liang ay nakatingin dito ng kalahating araw, ngunit hindi pa rin kumikilos. Baka wala siyang tingin sa mga bagay na ito. Hindi pagtingin ang peke. Ang totoo ay hindi niya kayang bilhin. Talagang wala ang magandang paninda. Kung gayon, si kaibigang Liang ba ay papunta rin sa pagtitipon ng bentahan sa tuktok ng bundok bukas? Anong pagtitipon ng bentahan? Hindi ba alam ng kaibigan ang tungkol sa pagtitipon ng bentahan sa tuktok ng bundok Kui? Aling sekta ka ba, kaibigan? Ang aking guro ay isang malayang naglalakbay na nagsasaka ng kabanalan. Naparito ako sa utos niya upang magpalawak ng aking kaalaman. Dahil hindi alam ni kaibigang Liang ang tungkol sa pagtitipon sa tuktok ng bundok na ito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang pagtitipon ng bentahan sa bundok Kui ay pinamumunuan ng Giksing Pavilion, ang nangungunang sekta ng pagsasaka ng kabanalan sa kaharian ng Zhao. Para sa isang lugar na gaya ng ating pagtitipon sa bundok Kui. Ito ay espesyal na ibinibigay para sa mga bagong pasok na nagsasanay sa yugto ng pag-ipon ng enerhiya upang magpalitan ng kung ano-ano. Kaya pala, natuto na si Liang yan. Hindi ko lang alam kung ano ang kondisyon para makalahok sa pagtitipon ng bentahan sa tuktok ng bundok. Walang anumang kondisyon. Basta matagal nang naglilinang si kaibigang Liang sa malalim na kabundukan. At medyo walang alam sa mga bagay sa labas. Marahil mahihirapan si kapatid na Shen kapag nakita siya roon. Sa totoo lang, ang nakatatandang kapatid kong Chen ay isang disipulo ng Chen sect. Sa panahong iyon, siya ang tutulong sa kanya. Makakapasok din tayo at makikisaya. Kung gayon, salamat muna kay kapatid Chen. Tama lang iyan. Tapos usapan natin, magkita tayo bukas ng hating gabi dito. Magkasamang umalis. Kailan pa ba magkakaroon ng pera ang matandang asong ito? Paano? May nakita ka bang maganda ngayon? Ang dami nang napili, pero ayaw pa ring lumabas ang pila. Hindi kaya ito ang sinasabing sisidlan ng kayamanan. Ang matandang monghe na ito ay lalabas ng isang araw. Hindi kaya nag-ipon siya ng espiritong bato para sa akin. Ang salapi at yaman ay panlabas na bagay lamang. Ang pinakamahalaga sa aming mga tagapagsanay ay ang sariling lakas. Kapag may bagay na makapagpapalago ng pagsasanay at makapagpapataas ng lakas, kunin agad. Kapag oras na para kumilos, kumilos agad. Sa totoo lang, isa rin iyan sa dahilan kung bakit madalas napakahalaga ng ilang bagay. Tandaan mo iyan, bata. Magmadali ka at pumasok na sa klase mo ngayon. Kung susumahin ang oras, panahon na rin para sa napagkasundo ang pagkikita. Ako na muna ang pupunta sa auction. Tingnan natin kung may magaganda bang paninda. Pasensya na, may mahalagang lakad si Tang Daoista. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ayos lang. Wala rin naman akong ibang kailangang asikasuhin. Pasensya na at pinaghintay ko kayo ng matagal. Talagang may biglang nangyari sa dalagang iyon at napatigil ang biyahe. Humihingi ng paumanhin si Tangyan sa inyong lahat. Masalimuot ang landas ng mga immortal. Dahil kasama na natin kayo, paano pa kami magpapahuli sa takdang oras na ito? Kung gayon, mabuti. Akala pa ng iba ay napahiya ang anyong gusto ni Liang Gongzi. Haha, malawak ang dibdib nila ang Daoista. Napakahinhinit ang Daoista. Dahil kumpleto na tayo, umalis na tayo ngayon. Iyon ang kuya ko, isang panlabas na disipulo ng Chen sect. Chen Hu. Kuya, ako ito, si Chen Chong. Hindi ka ba dapat masipag sa paglinang, at nandito ka na naman para maglibot? Nandito lang ako para makita kang umangat at maging panlabas na disipulo ng Chen sect. Talagang naparito ako para bumati sa iyo. At gusto ko ring humingi ng gabay sa iyo. Sino ang mga ito? Ang mga ito ay mga kaibigang nakilala ko sa paglalakbay bilang mga malayang naglilingkod na tagapagsanay. Dinala ko sila rito para maipakilala sa iyo. Kung kaibigan mo sila, natural na hindi na dapat pag-usapan pa ang maliit na bagay na ito. Pumasok na kayo. Ang auction na inihahanda ng Giksing Pavilion ay magpapadala rin ng ilang nakatatandang tagapagtatag mula sa labas ng sekta upang magbantay dito, para maiwasan ang anumang kaguluhan. Sa loob ng 3 yungib sa pader ng kuweba sa bundok. Naroon ang 3 nakatatandang tagapagtatag na dito nga ipinadala para magbantay. Dumating kami ng huli. Halos wala nang natitirang pwesto. Mukhang kailangan na nating magkahiwalay at umupo sa ikapitong hanay. Wala nang ibang magagawa. Kung gayon, maupo na tayo sa ating mga pwesto. Nais ko na sanang batiin ng maaga si Kuya Liang sa malaking ani niya. Ako si Lin Fei, na responsable sa pagbabantay sa auction na ito. Dumating na ang lahat, salamat sa pagbibigay ng inyong presensya. Ibig sabihin, binibigyan ninyo ng mukha ang Giksing Pavilion. Ngunit kung may sinumang manggugulo rito,
Hindi ako, Lin, manonood lang ng walang ginagawa. Kung may mga hasmang manggulo rito. Ang taong ito ay walang pag-aatubiling sisipain sila palabas. Malugod naming tinatanggap ang lahat sa auction na ito. Sana ay makauwi kayong lahat na masaya at kontento. Sige, sapat na ang usapan. Ilabas na natin ang unang piraso sa auction. Ang item na ito ay isang bihirang kayamanang Budista. Kung gaano ito kabisa, nasa kakayahan na ng bawat isa na makita. Ang panimulang halaga ay 50 espiritong bato. Maari nang magsimula ang pag-aalo. Kung gayon, magpalitan muna tayo. 50 espiritong bato, kukunin ko iyan. Ang taong ito ay talagang may matalas na mata. Binabati kita, binabati kita. Ipasok ninyo sa likod ang bayad mamaya. Hindi kaya tanga ang batang ito. 50 espiritong bato para sa isang kahoy na isda. Sira na ba ang ulo niya? Dawista, mangyaring tanggapin ang iyong kahoy na isda. Batang ito, bata pa pero matalas ang tingin. Hindi ka malilimitahan sa darating na landas. Sino ba ang nililimitahan mo, ha? Noon, bahagyang kumabog ang dantian. Pagkatapos ay lumabas ang pagnanasang iyon. Sa katawan ko, wala namang kakaiba, hindi ba? Hindi pwede, kailangan ko talagang bumalik at tanungin si Lao Hesyang ng malinaw. Masyadong kahina-hinala ang bagay na ito. Ha? Ginoong Leang, dumating ka rin sa wakas. Matagal ka naming hinintay. Nasaan sina Kadao Chen at Kadao Xu? Bakit hindi sila makita? Dinala mo pa ang dalawang pabigat. Nakakasawa ka talaga. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin ng sarilinan sandali, Ginoong Liang? Huwag kang magkamali ng intindi, Tang Xiangzi. Ang ibig kong sabihin ay, silang dalawa ay ayos din. Hindi. Hindi ko iyon ibig sabihin. Ikaw talaga, ang pangit-pangit mo, pero ang pogi mo naman. Noong unang makita kita, puso ko na. Nabulag na agad sa'yo. Basta gusto mo, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ako rin. Sabi ni Xiangzi gawin ko ito, gagawin ko iyon. Kung gayon, Ginoong Liang, maaari mo bang lumapit at yakapin ako sandali? CJ, hindi pwede. Patibong iyon. Muli. May lason. Nakaantig ako ng aphrodisiac pero nagising pa rin siya. May tinatagong sikreto talaga ang katawan niya. Kailangang masusi natin siyang halugugin mamaya. Bakit ganito, Kadao? Bakit kailangang magpanggap na inosente, Ginoong Liang? Nais ko lang sanang kuhanin ang kaunti mong pera. Pero ang swerte mo, 50 espiritong bato para bumili ng kahoy na isda. Sa ganitong yaman, sino ba ang hindi aagawan mo? Magpakabait ka at ibigay mo ang supot ng mga gamit. Bibigyan kita ng mabilisang wakas, ate. Ano naman? Anong klaseng kalokohan ito? Nabigla ka ba? Napaka-elegante talaga ni Ginoong Liang. Paano ka nagawa ng ganyang pangit na kilos? Ganyan ka, hindi ko na talaga gusto, ate. Hindi. Tingnan ninyo. Mas masyadong malupit ang batang ito. Sama-sama tayong umatake. Huwag kang magpaliban. Sa malapitan, kaya niyang makipagsabayan kay Xukunping. Hindi maganda ang takbo ng bata na ito. Hindi pwedeng ganito ang pagpapatuloy. Kailangang basagin muna ang pormasyon. Gagamitin mo ang espiritong bato bilang lihim na sandata. Sige, tapang-tapangan mo pa sa akin. Hanapin at patayin. Paano? Impossible. Muli. Hindi ako naniniwalang hindi kita malulubos. 4 na sangang porma. Kombinasyon ng hamak na lansangan. Ito pa ba ay tao? Takbo ng mabilis. Kadao, sandali lang. May sasabihin akong maayos. Noong nilalason pa lang ako. Bakit hindi mo naisip na kausapin ako ng maayos? Huwag kang lumapit. Hindi mo ako pwedeng salakayin. Kapag pinatay mo ako, hindi ka rin mabubuhay. Kuya Tang, tulungan mo ako. Kuya Tang. Kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi kanya maililigtas. May iba pa ba? Kasalukuyang yelo.
Natagpuan ko na. Napakalakas ng katawan ng batang ito, siguradong body cultivator siya. Hindi pwedeng tumapang ng harapan. Lagot. Paano niya ako nakikita? Nabaliw na ba ang batang ito? Sa unang pagkakataon, humarap ako sa mga kultibador. Halos ibinigay ko na rito ang buhay ko. Ang bahaging ito ay napakabigat ng masamang amoy. Kapag may nadagdag pang tao, magiging magulo na. Kailangang umalis agad. Mabuting bata, lumapit ka rito. Feh. Matandang monghe, sinasagip mo ba kami o pinapatay mo kami? Ang lakas ng loob mo, pati sarili mo nasisigawan mo na. Ilan ang napatay mo? 4. Dapat ba akong pumatay? Dapat pumatay. Wala na ang natitira sa atin, panahon ng magpaalam. Bakit? Dahil ba napakababa ng aking talento at hindi ako mabubuo sa sandaling pagtatama? Hindi. Mahina man ang iyong talento, matalas ang isip mo at mailikas na ugat. Matibay rin ang iyong kalooban. Balang araw, tiyak na malalagpasan mo ang dakilang daan. Kung gayon, bakit? Matagal ko nang sinusubaybayan ang isang kalaban. At may balita na kamakailan. Noon, ilang ulit ko siyang nakalaban at hindi matukoy kung sino ang panalo. Sa laban na ito ngayon, wala rin akong tiyak na kumpiyansa na mananalo. Mula rito, isang buhay na walang tiyak ang naghihintay. Anong kalaban ba iyan at ganyan nakapanganib? Kung isasama mo ako, baka magawa ko pa. Hindi maaari. Guro. Mabuting bata, tumayo ka. Ito, ano ito? Ito ang dahilan ng pagkamatay ng mahigit 300 tao sa Huayuan. Tinatawag itong butil ng Tianji. Noong panahong sugatan ka at nawalan ng malay, ako ang sumugod at tinakot pa ang jablo ng apoy na hari. At inagaw ang butil na ito. Pagkaraan, habang wala ka pa sa ulirat, pinagsanib ko ito sa loob ng iyong katawan. May pagkakamali ba sa isang banal na sandata? Nasa puso ng tao ang awa, galit, pag-ibig at puot. Kung pagpapala o kapahamakan ito, nasa iyo pa rin ang susi. Natanggap po ng disipulo ang aral. Itago mong mabuti ang bagay na ito. Huwag na huwag mo itong ipapakita sa harap ng iba. Dapat mong malaman. Hahaha. Matagal akong nabaon ni Juan Jisa sa loob ng 100 taon. Sa wakas, nakalabas din ang aking kataas-taasan. Isang mortal, isang hamak na nasa unang antas ng paglinang ng enerhiya. Kahit gawing pagkain ng dugo, hindi iyon kakasya sa pagitan ng ngipin ko. Pero habang bagong laya pa ako, mapipilitan ko na lang kayong tanggapin. Ito, ano itong bagay na ito? Bata, dumating na ang pagkakataon. Bilisan mong tipunin ang banal na isip at katahimikan at paikutin ang iyong pamamaraan. Pumaimbulog sa ikalawang antas ng paglinang ng enerhiya. Ikalawang antas ng paglinang ng enerhiya, nasa tugatog na. Mabuti. Maraming salamat sa pagprotekta, guro. Mula ngayon,
Hindi na tayo maaaring magtawagan na guro at disipulo. Naipakilala na kita sa Iksing Pavilion. Kung paano mo tatahakin ang susunod na landas. Nasa iyo na iyon. Opo. Sumama ka sa akin. Dadalahin kita upang makita ang tagapagpasok ng Iksing Pavilion. Nakilala na ang mga naunang nauna. Ang taong ito, siya ba ang ipinagkatiwala ng naunang nauna? Tama. Magkaugnay ang batang ito sa akin at may likas na ugat din. Ngunit may mahalaga pa akong asikasuhin, kaya hindi ko siya maaaring akayin sa paglinang. Huwag kang mag-alala, naunang nauna. Ako, si Ilin, ay nangangakong ihaharap ko siya kay Zongshen. Sumama ka sa akin. Mahina ang iyong likas na ugat at napakababa ng iyong talento. Pagkaalis ko, mas lalo ka pang magpupursiging maglinang. Ituturo ko sa iyo ang aking 8 anyong pamamaraan. Sa ngayon, ang unang 4 na anyo lang ang kaya mong sanain. Ang huling 4 na anyo ay kailangan mong makarating muna sa antas na higit sa nagtatagpo ng pinagmulan bago mo mapag-aralan. Ang 8 anyong ito ay tunay na bumubuo sa 100 anyo ng lahat ng nilalang. Kapag sa hinaharap ay maabot mo ang antas na ang anyo ay sumusunod sa puso. Doon ka pa lamang tunay na papasok sa tarangkahan. Natatandaan po ng disipulo. Bata, huwag kang umiyak at huwag mong ipahiya ang sarili mo. Ipasok kita sa sekta, ngayong araw magtatanim ka ng bodhi seed. Pero bukas ng madaling araw, kailangan mong buksan ang 9 na antas na lotus. Ikaw ba si Liang yan? Magpahinga ka muna rito ngayong gabi. Bukas ng umaga, isasama kita sa sekta. Pero lahat iyan ay nakasalalay sa ayos ng mga nauna. Ang Iksing Pavilion namin ay isang dakilang sekta ng mga eskolar. Mahigpit ang mga batas at tuntunin ng sekta. Dapat mong sundin ng mahigpit ang mga ito. Maliwanag ba? Huwag mong kalimutan ang iyong puso ng isang nakababata. Pumasok ka at humanap ng silid na matutuluyan. Bukas ng umaga, aalis na tayo. Mukhang ang kakaibang lumangbanga na binili mo sa auction kahapon ay itinulak ka lang para bilhin ang kahoy na isda. Mukhang galing iyon sa perlas ng Tianji. Dali, magtipon kayo sa pangunahing bulwagan. Natapos na ang auction sa Bundok Kui. Ipasalamat mo na lang sa kabutihan ng loob ni Ginoong Wang. Ito ay usapin sa loob ng aking nasasakupan. Bakit pa magiging magalang si Tio Lin? Magmadali kayong bumalik sa sekta para magpagaling. Tara! Kami sa Yiksing Pavilion ay isang tunay na sekta ng mga eskolar. Mahigpit at mabigat ang mga alituntunin sa loob ng sekta. Mahigpit ang mga alituntunin sa loob ng sekta. Bilang mga disipulo ng sekta, hanggat hindi pa kayo nakakabuta sa pundasyon, bawal lumipad. Ipinapakita nito ang paggalang ninyo sa sekta. Bukod dito, may lihim na bulwagan at bulwagan ng batas sa loob ng sekta. Pagkapasok mo, pumunta ka muna sa 2 bulwagang iyon at magparehistro. May magtuturo sa iyo ng mga patakaran roon. Kapag lumabag ka, tiyak na may mabigat na parusa. Naunawaan ng disipulong ito. Nakakalito at sumasakit ang ulo ng mga palamuti at sulat ng mga eskolar. Pero mahuhuli mo ang pagkakataong ito. Sa buhay na ito, wala na siyang pagkakataong makapaglinang ng pagbabago sa kapalaran. Banal na lupain ng mga immortal. Ito nga ang banal na lupain ng mga immortal. Mga tula sa mga haliging bundok. Iniwan iyon ng punong tagapagtatag ng sekta, ang tunay na nilalang ng giksing. Ang hinagpis ng matandang iyon. Hindi ito kayang tiisin ng tulad mong bagong pasok pa lang sa pagsasanay ng enerhiya. Maraming salamat po sa pagtuturo. Nakumpleto ko na ang atas sa labas, ako si Lin Fei. Bumabalik ako ngayon para magpagaling sa sekta.
Hinihiling ko sa punong guro ng pavilyon na patawarin ako at payagan akong makapasok. Talagang marunong kang pumili ng oras, Batang Lin. Naputol mo tuloy ang buong takbo ng isip ko. Maraming salamat po, punong guro. Sa ngayon, pinakamataas na kaya kong makita ay ang antas ng pagtatayo ng pundasyon. Mukhang umabot na sa naaabot na antas ng pagsasama ng enerhiya ang apat na taong ito. Ang taong ito ay malamang nalampas na sa antas ng pagsasama ng enerhiya. Lin Fei, ang laki ng pinagagawa mong eksena. Ngayon ang araw ng ating napagkasunduang pagbabalik sa sekta. Pero huli ka nang dumating ng ganito. Paghihintayin mo bang lahat sa ganito? Punong guro ng pavilyon, hindi po sinadya ng disipulong ito ang pag-antala. May isinabay lang akong nakababatang kasama sa daan. Kaya naantala ang oras ng pagbabalik ko sa sekta. Hinihiling ko pong patawarin ninyo ako, punong guro. Noong naglalakbay ako at nagsasanay ako noon. Napaligiran ako ng ilang 5 kamay na asong lobo. Nalasahan ko ang laso ng lobo. Buti na lang at may isang nakatataas na tumulong. Siya rin ang nagpalabas ng laso ng lobo para sa akin. Sa pagkakataong ito, lumabas ang disipulong ito para lumahok sa auction sa Bundok Kui. Natagpuan ako ng nakatataas na iyon. At nais niyang irekomenda ko siya sa sekta bilang kapalit. Malaki po ang utang na loob ko sa disipulong ito, kaya hindi ko matanggihan. Hinihiling ko pong unawain ninyo, punong guro. Kaya pala ganito kalalim ang pinagmulan mo. Liang Yan, bilisan mong humarap sa punong guro. Ang disipulong ito na si Liang Yan, bumabati sa punong guro. Hindi na kailangan. Ha, isang hamak na wari ay halo-halong espiritong ugat ng 5 elemento lang. At gusto mo pang maipasa sa ilalim ng aming pavilyon. Ang sinasabi mong nakatatanda, ay akala mo ba sa iksing pavilyon ay kahit anong basura pwedeng tanggapin? Ngunit may sanhi ang bawat bagay at may bunga ang bawat kilos. Kung tutuusin, nailigtas ng taong iyon ang buhay ng kapatid ng aming pavilyon. Kung hindi man lang tayo magbibigay ng kaunting mukha, baka pagtawanan pa tayo ng iba. Kung pakiramdam mo ay may talento ka, maaari kang manatili at maging isang karaniwang disipulo. Pag-aralan ang 3,400 landas. Sa mundo ng pagsasaka, ang lakas ang umiiral at ang malakas ang iginagalang. Bagamat mahina ang iyong likas na batayan, dito ka pa rin maaaring protektahan ng sekta. Mas mainam iyon kaysa magdusa sa mundong mortal. Maraming salamat po sa paggabay, nakatatanda. Di pa namin alam kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng pangalang pavilyon tungkol sa 3 meridian at 400. Ano ba ang ibig mong sabihin doon? Hindi mo na kailangang tawagin akong nakatatanda. Bagaman isa kang disipulo sa mababang antas, maaari mo pa rin akong tawaging kapatid na Zhu. Ang tinutukoy ng 3 meridian at 400 ay ang 300 ng pilosopiya ng paglinang, Dan Meridian, Anting Meridian at Panla Meridian. At ang 400 ay ang daan ng gukin, ng shogi, ng mga klasikong aklat, at ng pagpipinta. Kaya pala ganoon. Kailangan niyo raw akong patunayan sa matandang demonyang babae na may silbi ako sa sekta. Saka lang niya ako tatanggapin bilang disipulo. Noon, narinig ko na mula kay matandang monghe na kailangan paamuin ng isang tagagawa ng Dan ang sariling apoy ng Dan. Masyadong mataas ang hinihingi sa pagpasok sa sekta. Kahit ang mismong tagagawa ng mga anting ay ganoon. Ang pinakamainam ay yaong tahimik ang pagkatao at kasing himik ng tubig ang puso. Iyan ay talagang mahirap para sa akin. Mukhang 100 lang ang natitira, ang subukan ang daon ng pormasyon. Kapatid na Zhu, nais kong sumapi sa pormasyon. Bagaman sa aming sekta, ang guro ng sekta na si Zenret ng Yixing ay kilala bilang walang kapantay sa parehong pormasyon at shogi. Ngunit ang pamana hanggang ngayon sa loob ng 1,000 taon ay unti-unting nanghihina ang daon ng pormasyon. Ngayon ay bihira nang may makaunawa nito. Bihira na rin ang mga taong nasa pormasyon. Kung ihahambing sa daan ng mga anting at Dan, sobrang laki ng pagitan. Sinasabi ko lang, maaari kang pumili ng 200 na iba pa. Kaya pala may ganitong sitwasyon. Kapatid na Zhu, napagpasyahan na ng disipulong ito ang aking loob at lubos akong may pagtingin sa daon ng pormasyon. Pakiusap po, kapatid na Zhu, payagan ninyong makapasok ako sa pormasyon. Sige na, sumama ka sa akin. Disipulo ng mababang antas sa tungkulin, nakapagbigay galang sa kapatid na Zhu. Hindi ko akalaing darating si kapatid na Zhu ng personal. Kung may nagawang kulang, talaga naman na. Tama na, tama na. Dinala ko siya rito para humiling na matanggap bilang disipulo sa pormasyon. Huwag kang mag-alala, kapatid na Zhu. Sisiguraduhin kong mapapasabak na siya agad sa pagsasanay. Ito ang mapa ng loob ng sekta. Bukas ng maaga. Pumunta ka sa pabilyon ng ritual at sa pabilyon ng batas para magparehistro.
Doon mo kukunin ang manual ng mga tuntunin ng ating sekta. Mula ngayon, mahigpit mong sundin ang mga alituntunin. Kapag lumabag ka, tiyak na kukunin ka ng mga disipulong tagapagpatupad ng batas at parurusahan ng mabigat. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, guro. Ano ang pangalan mo? May kamag-anak ka ba sa loob ng sekta? Sa aking alaala, wala pong kamag-anak akong naglinang sa sekta. Ito ang iyong plaka ng pagkakakilanlan. Mula ngayon, dito ka magtala tuwing umaga. Napaka-ordinaryo naman yata ng plaka ng immortal na ito. Sisikapin ng kapatid na ito na matapos ng buong lakas ang tungkulin. Araw-araw, kailangan mong tumaga ng 50 tumpok ng espiritong kahoy at punuin ang 10 banga ng espiritong tubig mula sa batis ng durazno. At pagkatapos ay linisin ang silid aklatan sa likuran ko. Kung hindi mo matapos ang tungkulin, may sarili akong parusa para roon. Sa aking pagkakaalam, isa ka lang bagong pasok na disipulo sa mababang antas. Kaya sana tulungan ninyo ako ng dalawang nakatatandang kapatid sa hinaharap. Hindi na kailangan ng marami pang formalidad, kapatid. Ako si Lidali at siya naman si Sun Qian Li. Tawagin mo na lang kaming kapatid na Li at kapatid na Sun. Kung may gusto kang sabihin, dahan-dahan tayong mag-usap. Mauuna na muna ako. Walang anuman, kapatid na Liang. Hindi maganda ang kondisyon ng katawan ni kapatid na Sun. Kami sa mga disipulo sa mababang antas ay mabigat na ang trabaho at taas pa ng antas ng pagod. Kapag nakakauwi lang siya pagkatapos ng trabaho, tulog na agad ang bagsak niya. Walang problema. Natapos ko na ang lahat ng tungkulin. Kailangan kong maghanap ng oras para matutunan ang daon ng pormasyon. Ang daon ng pormasyon niya ay talagang napakalalim. Kapatid na Layang, sa wakas nakabalik ka rin. Akala ko hindi ka nababalik, kaya naisip ko nang hanapin ka na sana. Ha! Hindi ko alam kung anong kailangan mo sa akin, kapatid na Li. Nasa sekta pa lang si Layang Air at mababaw pa ang pundasyon niya. Bukas ay ang pagtitipon ng mga disipulo sa mababang antas para sa pagpapasa ng aral. Pagtitipon ng pagpapasa ng aral. Tama! Kaming mga disipulo sa mababang antas ay hindi pwedeng pumasok sa pabilog na aklatan upang basahin ang mga banal na kasanayan ng sekta. Ngunit tuwing kalahating taon, may ipinadadalang tao ang sekta para magpaliwanag at maglinaw ng mga aral para sa amin. Natatakot akong baka hindi alam ni kapatid na Liang at mapalampas mo iyon. Kaya ako mismo ang naparito upang ipaalam sa iyo. Maraming salamat, kapatid na Li, sa pagbibigay alam. Napakabait mo naman. Sa loob ng pormasyon, tayong tatlo lang naman. Mas kailangan pa nating magtulungan. Sa hinaharap, kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Kung may maitutulong ako, hindi ako tatanggi. Si Lidali na ito, bagaman hindi mataas ang paglilinang, ay may mainit na puso at tumutulong sa kapwa. Isa rin siya sa mga pwedeng makabuo ng matibay na ugnayan habang buhay. Masigla si Kuya Li. Saludo ako sa inyo. Mula ngayon, aabalahin na kita, Kuya Li. Sa totoo lang, malas din si Kuya Liang. Naipwesto pa siya sa linya ng pulutong na ito. Ayos lang naman, gusto ko ng tahimik. Hindi rin naman masama rito. Kuya Liang, hindi mo alam pero kaming mga disipulong tagalinis. Sa totoo lang, may isang batong espiritu rin bawat buwan. At isang pildoras para sa pagtitipon ng espiritu bawat kalahating taon. Talaga, may ganito pala. Bakit kaya hindi ako kailanman nakatanggap ng ganoon? Baka si Wang Yuan iyon. Mabuti nang alam mo, Kuya Liang. May napakagaling pa siyang kapatid na babae. Naging panlabas na disipulo siya. Ngayon ay nasa himpilan ng batas siya. Kaya walang paraan na matatalo natin siya. Hindi rin naman ako kapos sa batong espiritu. Pero napakalaki ng nakasalalay at mahirap husgahan ang puso ng tao. Dapat maging maingat ka. Hindi kailangang malungkot ng ganyan, Kuya Liang. Dapat mong malaman na mahirap ang landas ng pagkultibo. Nais din naming sumugal at umangat laban sa langit. Kaya natural na napakahirap nito. Ngayon na may sapat na espiritong enerhiya sa lugar na ito para sa pagkultibo. Isa rin itong pagpapala ng sekta.
Mukhang may nakita kang malinaw, Kuya Lee. Nakikita mo ba? Silang dalawa ang pinakamababang uri sa aming mga disipulong tagalinis sa Iksing Pavilion. Mahigit 3 taon na silang nasa sekta, pero nasa unang antas pa rin sila ng paglinang ng enerhiya. Ang batang iyon sa tabi ay mukhang matulis ang mata. Bagong disipulong tagalinis ba siya ng pulutong na ito? Nahahati ang mga tao ayon sa grupo. Siyempre, ang makisama sa dalawang intil na iyon. Ay magiging intil din. Dumating na si nakakatandang kapatid Zu. Siya na ang itinalagang disipulong tagapagturo sa pagkakataong ito. Talagang kakaibang talento. Narinig kong ang kanyang tiyuhin sa ama ay isa sa mga nakatatandang opisyal ng loob ng sekta. Hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. Walang hanggan ang magiging kinabukasan niya. Zhuo Bufan talagang ang si Zhu Bufan. Hindi naman ako karapat-dapat, kaya ako ang napiling disipulong tagapagturo sa pagkakataong ito. Napakahusay ng pagkatao at kakayahan ni nakakatandang kapatid Zhu. Tunay kaming humahanga. Matagal nang sinasabing mahusay siya sa parehong kin at espada, parang dragon at feng huang sa gitna ng mga tao. Makakahiling ba ang maliit na dalagang ito ng kapalaran ngayon? Masisilayan ko ba ang tikas niya sa kin at espada, kuya? Sige na, tingnan ninyo. Lumabas na siya. Iyan ang tumitibay na espada ni Kuya Zhu. Si Kuya Zhu lang ang natatanging espada na kultibador sa panlabas na sekta. Isang talino na bihirang lumitaw sa daan-daang taon. Kung ang espada na ito ay babagsak sa akin. Kahit buong lakas kong gamitin ang marunong na pagsasanib. Hindi ko pa rin ito maiiwasan. Lidali. Bakit hindi mo munang tingnan ang sarili mo? Nagtitiwala ka pang makapagnanakaw ng babae sa kapatid ko. Saan ninyo dinala si Yang Wei? Dinala na siya sa lugar na mas masaya. Pareho tayong magkakapatid sa sekta, bakit kailangan pang maging ganito kalupit? Hoy! Sino ba ang nagsabing magkakapatid tayo sa sekta? Dalawang inutil na nasa unang antas ng paglinang ng enerhiya. Pati si Yang Wei. Kung talagang may kahulugan kayong dalawa sa isa't isa. Bakit siya kagabi dumiretso sa kama ng kapatid ko? Impossible. Haha, inutil nga ang inutil, wala ang silbi. Si Yang Wei ay isa lang namang hurno at hulmahan na pinagpasyahan ng kapatid ko. Akala pa niya, pakakasalan siya ng kapatid ko ng marangal at hayagan. At magiging mag-asawa sila sa landas ng dao. Hinahanap mo ang kaguluhan. Sa ilalim ng Yuan Shan. Sino ka para ipagtanggol ang inutil na ito? Dahil pareho tayong magkakapatid sa sekta, bakit kailangang lumala pa ang hidwaan? Maaari ko bang malaman kung sinong kamag-anak ng nakatatanda ang may tungkulin sa aking sekta? Hindi mo na kailangang mag-usisa. Ako ay isang disipulong tagalinis ng linya ng mga pormasyon. Ang naparito ko ay para lang tingnan na hindi ka nasanay sa iyong mga ginawa. Tingnan mo nga ang sariling timbang mo. Nasa unang antas ka pa lang ng paglinang ng enerhiya, tapos gusto mo nang magturo ng kabayanihan sa iba. Ngayon, kailangan ko na kayong pasagutin. Ang sarili niyang katawan ay napakalayong mas nahuhubog kaysa sa karaniwang tao. At hindi pa rin siya makasuntok sa isang tao. Lumalabas na nasa rurok siya ng ikalawang antas ng paglinang ng enerhiya. Hindi mo matatakasan ang iyong kapintasan. Lahat ng bagay na may buhay ay maaaring maging ari ng pormasyon.
Bakit hindi gamitin ang tao bilang pormasyon? Pumorma. Pagbati, Kuya Zhu. Mahigpit ang utos ng sekta. Mahigpit na ipinagbabawal ang alitan sa loob. Kapwa disipulo, ako ang unang susugod. Paano po aksyonan ng pavilyon ng batas ang disipulong lumabag? Siguro hindi ko na kailangang magsalita pa. Maraming salamat sa iyong payo, Kuya Zhu. Nadala lang ako, talagang nadala lang ako. Paalam na po, kapwa disipulo. Hindi pa po ninyo na itatanong ang pangalan ng inyong disipulo. Napakabait po ni Kuya Zhu, ako si Liang yan. Katatapos ko lang makita si kapwa disipulong Liang na makipagdigma ng mag-isa sa 3 tao na may 2 antas na agwat sa lakas. Ngunit ni Bahid ay hindi siya umurong. Gumamit kaya siya ng isang pormasyon. Hindi na rin ba niya natitiis hanggang sa huli? Ha! Isa palang likas na bukal ng espiritu. Hindi ko inaasahan na may nakasanayan pa palang ganito si Kuya Liang. May ganito pala ang galing ni kapatid na Sun. Noon, nang masadlak sa panganib si Kuya Lidali. Bakit ka nakatingin lang at walang ginagawa? Sa mundo ng pagsasaka ng immortal, lakas ang batayan ng lahat. Mahina ang lakas mo, kahit sino ay kayang tumapak sa ulo mo. Ngayong alam na ni Kuya Liang ang pangyayaring ito. Hindi kaya para sa bukal na ito ng espiritu. Kaya ka makipagpalitan sa akin. Bakit hindi natin gamitin ng sabay? Ang tinatawag na nakakita ay may bahagi at nararapat lang iyon. Mula ngayon, ang ilan sa mga araw ay sa iyo at ang ilan ay sa akin. Paano iyon? Hindi na kailangang maging masalimuot. May alam akong isang pormasyon na humihila ng espiritu. Kayang hatiin ang espiritikong enerhiya ng bukal sa dalawa. Sapat ang espiritikong enerhiya ng bukal na ito. Sapat para sa ating dalawa na magsanay ng sabay. May ganito palang pormasyon. Napakaganda niyan. Ilan lang sa mga materyales na kailangan sa paglatag ng pormasyon. Hindi madaling makuha. Huwag kang mag-alala, Kuya Liang. Sandali lang ako rito. Napakabilis mong nakolekta ang lahat ng materyales. Ang taong ito ay tiyak na hindi basta karaniwang disipulong tagapagsilbi lamang. Tapos na. Sa ganitong kasaganaan ng espiritikong enerhiya na mapagkukunan, mas epektibo pa kaysa direktang paggamit ng mga batong espiritu sa pagsasanay. Hindi magtatagal. Dapat ay makasulong na ako sa 3 antas ng paglinang ng enerhiya. Ano ito? Kakaiba. Ako lang ba ang nakakakita nito? Bakit? 3 antas ng paglinang ng enerhiya. Sa wakas, nagtagumpay din. Kung susumahin ang oras, panahon na rin para pumunta ako sa bayan ng Wangyuan at magulat. Nakilala ko na si Kuya Zhu.
Hindi ko inasahan na magpapakababa si Kuya Zuo para personal na dumalaw sa munting lugar na ito. Talaga pong hindi ako karapat-dapat. Ang kasanayan ni kapwa disipulong Layang sa pormasyon. Talagang pambihira at kahanga-hanga. Bihira itong makita sa mundo. Bagaman nagmula ako sa landas ng alchemy, labis din akong nahuhumaling sa pormasyon. Kaya espesyal akong pumunta rito upang makipagkita sa kapwa disipulo. Hinihiling ko ring huwag akong ipagdamot ng inyong gabay. Wala pong saysay ang maliit na trick na ito. Kapag nailabas ni Kuya Zuo ang kanyang banal na espada, ang mga mabababang pamamaraan ng mga pangalawahing sekta na ito. Marahil ay hindi nakayanin ang isang tabak ng kapatid. Sa totoo lang, ang pagpunta ko ngayon ay para hilingin kay kapwa disipulong Layang na maglatag ng isang pormasyon para sa akin. Kailangan pa ba akong lagyan ng pormasyon, kuya? Matagal na akong gumagawa ng isang uri ng eliksir. Ngunit napakahirap magtagumpay sa eliksir na ito. Sa panahon ng paggawa, hindi makapagtipon ang espiritikong enerhiya ng mga sangkap. Kadalasan ay biglang nawawala ito sa mismong sandali ng pagkabuo ng eliksir. Hindi kaya ang ibig sabihin ni kuya ay maglatag ng pormasyon na panangga sa espiritu? Tama. Gusto kong maglatag si kapwa disipulo ng pormasyon ng pagtitipon ng espiritu habang nagpipino ng eliksir. Upang muling tipunin ang lumalabas na espiritikong enerhiya pabalik sa horno ng eliksir. At pataasin ang sansa ng tagumpay ng eliksir. Kung matutulungan ako ng kapatid na makabuo ng eliksir. Tiyak na may malaking ganti ako kay Kuya Zuo. Eliksir ng pagtitipon ng espiritu. Sa mga pag-aaral ko ay hindi pa sapat ang lalim. Ang tanging pangamba ko ay baka sa huli ay mapahiya ko si Senior Zuo. Wala na, gawin mo na lamang ang makakaya mo. Ang mga plano ay nasa tao at ang kinalabasan ay nasa langit. Ang tagumpay man o kabiguan ay nakasalalay sa tadhana. Ako na si Layang, isa lamang na disipulo ng mga simpleng gawain. Ang pangamba ko lang ay baka kailangan ko pang tapusin ang mga gawain ko sa araw na ito bilang disipulo ng mga simpleng gawain. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa panig ni Wang Yuan, nakapagbigay na ako ng abiso para sa iyo. Dahil buong puso kang nag-imbita, Senior Zuo. Hindi na rin mabuting tumanggi pa si Layang. Kung gayon, aalis na ba tayo? Hahaha, talagang mabilis at masigla si kapatid Layang. Tara, sumunod ka sa akin patungo sa tuktok ng Kizu. Tumayo ka ng maayos. Talagang malaki ang mukha ni Senior Zuo. Nagpaka-espesyal pa ang sekta para sa kanya at nagdala ng isang daluyan ng apoy. Gamit ang pilda ng libong pagpapanday. Kapag naabot ko na ang mahalagang yugto ng pagpapapino at pagtitipon ng kalan. May maghahawak na ng malaking pormasyon, kapatid. Bantayan mo ang espiritong enerhiya sa loob ng kalan. Maaari kang magpahinga na, Senior Zuo. Senior Zuo, handa na ako. Mabuti. Ang sining na ito ng pagpapanday ng mga pildan. Talagang hindi kayang angkinin ng karaniwang tao. Ngayon na mismo. Agad na buhayin ang malaking pormasyon. Binabati kita, Senior Zuo, na napino mo na ang pildan na ito. Ha ha ha. Tapos na. Na napino ni Senior Zuo ang pildan na ito ay di matatawaran ang ambag ni kapatid Layang.
Ito ang napag-usapan nating kabayaran noon. Maaari bang malaman ni kapatid Layang? Anong uri ng pildan ang napino ko sa kalang ito? Wala po akong alam sa pildan, kaya pakituro na lamang ako ni Senior Zhu. Ang pildan na ito ay tinatawag na pildan ng pagpapakain sa tabak. Ngayon ay naroon ang lahat ng mga sekta sa sama-samang pagtindig, at ang mga yaman ay nakalatag sa harap ng lahat. Ngunit dumarami naman ng dumarami ang tunay na mga nagtuturing ng tabak. Ang pildan ng pagpapakain sa tabak na ito ay isang pildan na sadyang inihanda para sa mga nagtuturing ng tabak. Ano ba ang bisa ng pildan ng pagpapakain sa tabak? Alam mo ba, sa ating mga nasa yugto ng pag-ipon ng enerhiya ang tinatawag na mga nagtuturing ng tabak. Sa huli, isa lamang silang mga tagapaglingkod na may dalang tabak. Ang tunay na nagtuturing ng tabak ay yaong kayang gawing sariling buhay na mahalagang sandata ang isang lumilipad na tabak. Kapag humarap sa kaaway, sumusunod ang kalooban. Ang lumilipad na tabak ay agad na makapipinsala sa kaaway sa loob ng libo-libong li. Kung ganoon ang ibig sabihin, kung nais maging tunay na nagtuturing ng tabak, kailangan gawing sariling buhay na lumilipad na tabak. Tama. Tama. Ngunit gaano kahirap lamang ipanday ang sariling buhay na lumilipad na tabak. At lalo na kung nais pang paamuin ang isang mahiwagang sandata. Kung hindi aabot sa antas ng pag-ipon ng esensya, imposible. Kung gayon, hindi ba't ibig sabihin na sa ibaba ng pag-ipon ng esensya ay walang nagtuturing ang tabak? Hindi rin naman ganoon. Kami sa mga naglilinang ng lupa, basta maabot ang pagtatayo ng pundasyon. Maaari na naming ipasok ang sariling lumilipad na tabak na nais namin sa dantian. At saka pakainin ito ng tuloy-tuloy gamit ang sariling espiritong lakas. Hanggang sa mapanday ang lumilipad na tabak sa loob ng katawan bilang balangkas ng tabak. Iyan pa lamang ang unang antas ng nagtuturing ng tabak. Kung gayon, ano pa ang mga susunod na antas? Ang nagtuturing ng tabak ay isang paraang ipinasa mula pa sa sinaunang panahon. Maging ang unang antas ay hindi pa natin naaabot. Paano pa natin malalaman ang mga bagay sa bandang huli? Mukhang ang landas ng pagtuturing ng tabak na ito ay talagang kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Sa mga susunod na araw, baka lalo pang mapagod si kapatid Liang. Marahil ay marami pang darating. Ang pilda ng pagpapakain sa tabak na ito ay kailangang inumin isang beses bawat buwan. Hindi pwedeng maputol. Mula ngayon tuwing magpipildan ako bawat buwan. Kakailanganin kong hilingin kay kapatid Liang na maglatag ng pormasyon at bantayan ako. Bilang kabayaran, 3 pirasong pilda ng pagtitipon ng espiritu pa rin. Ano sa palagay mo, kapatid? Napakabukas ng loob ni Senior Zhu. Paano naman ako tatanggi? Sa hinaharap, kapag magpipildan na, magpatawag ka lang ng isang tao para sabihin sa akin. Tiyak na tutulong ako ng buong lakas, kapatid Liang. Mabuti. Talagang mabilis at masigla si kapatid Layang. Hindi ko inasahang kulang pa rin ang aking kakayahan. Napakahina ng likas mong pagkaangkop. Hindi pa rin kayang lampasan ng henerasyong ito ang ikatlong antas ng pagsasanay sa ki. Baka naman naloko na talaga ng demonyang babaeng iyon. Ang landas ng paglinang ay mahirap, parang paglalayag laban sa agos, o pag-akyat ng hagdang tumutungo sa langit. Matagal ko nang alam na delikado ito, paano ko basta-basta bibitawan. Lumipas na ang 3 taon, tantiyahin na natin ang panahon. Panahon na yata noong bumaba si Tio Lin Fei ng bundok para ayusin ang subastang iyon. Sa subasta, baka may lumabas pang pananggalang na eliksir na ipagbibili. May pakiusap si Immortal Lin, pumasok ka na at makinig. Ako si Liang yan, isang karaniwang disipulo sa pila. Nakita ko na si Tio Lin. Haha, hindi na kailangang magbigay ng formal na bati. Kaibigang Liang, kumusta ang 3 taon mo sa loob ng sekta? Sa tulong at paggabay ng Tio, maayos naman ang lahat. Kung hindi dahil sa mga naunang henerasyon na sumaklolo noon. Wala sana ang Liang na ito ngayon. Kaunting tulong lang ang naibigay ko. Pero sa puso ko, pakiramdam ko may utang pa rin ako. Hindi nakapagtataka kung bakit napakaganda ng pakiramdam ni Tio Lin. Lumagpas ka na pala sa yugto ng pundasyon. Napadaan lang ba si kaibigang Liang ngayon o may mahalaga kang pakay? Ngayon, pagharap ng disipulo sa pagsasanay, parang naipit sa bottleneck. Halos hindi na makausad. Narinig ko na si Tio Lin ay bababa ng bundok para sa subasta. Kaya gusto kong hilingin na isama mo ang disipulong ito. Kaya pala, bilang karaniwang disipulo, wala akong pwedeng makuhang tungkulin sa Baihu Hall. Kaya wala rin akong ambag na pwedeng ipalit sa eliksir. At ayon sa kautusan ng sekta, ang mga disipulo sa yugto ng paglinang ng ki ay hindi maaaring basta-basta lumabas ng bundok. Kaya ka pala pumunta sa akin. Tio, mababanaag ang inyong kabutihan. Talagang napipilitan lang ang nakababatang ito. Haha, walang problema. Ikaw ay inapo ng mga naunang henerasyon. Kaya ko pa namang asikasuhin ang ganitong munting bagay.
Maraming salamat sa kabutihan ng Tiyolin. Tama pala, nabanggit sa akin ni Ate Zu noong nakaraan. Natila sumapi ka na sa linya ng aray. Tama, medyo hilig ng disipulong ito ang mga pormasyon. Kaya kusa akong sumapi sa linya ng aray. Kung nasa linya ka na, alam mo ba ang mata ng langit na pormasyon? Ang mata ng langit na pormasyon ay isang uri ng bantay na pormasyon. Kaya nitong makita ang tunay na anyo ng tao. At mabunyag ang ilang mapagkunwari at nagtatagong nilalang. Kamakailan, nagkagulo ang mga heretikal na kultivador sa paligid ng bundok Kui. Maaari mo bang tulungan akong maglatag ng simpleng pormasyon sa pasukan ng lugar ng subasta? Bagaman limitado ang kakayahan ng disipulong ito. Susubukan ko pa rin. Mabuti. Hanggat maayos mo itong maitatakda. Kung magiging maayos ang subastang ito, hindi kita pababayaan. Ang 20 espiritong bato bilang gantimpala mo, ano sa tingin mo? Gagawin ng disipulo ang buong makakaya. Bumalik ka muna at maghanda. Sa loob ng 3 araw, aalis kami patungong bundok Kui. Nagpapaalam na po ang nakababatang ito. Kung hindi ko makuha ang pananggalang na eliksir na ito. Baka kailangan ko pang maghintay ng 3 taon ulit. Maraming salamat sa hirap na dinanas ng tiyo. Kumusta, may tiwala ka ba sa pagtitindig ng pormasyon na ito? Gagawin ng disipulo ang lahat ng makakaya. Gaganapin ang subasta sa takdang oras bukas. Kaunti lang ang panahong natitira sa iyo. Tungkol naman sa mga materyales na kailangan para sa pormasyon, humingi ka lang sa mga naroon kanina. Hindi ko inaasahan na may ganyan palang husay sa linya ng aray si Kaibigang Liang. May likas na talino si Kaibigang Liang. Sa tingin ko, para sa 6 na taong kasunduan, madali lang iyan para sa iyo. Sobra po ang papuri, Tiyolin. Sa totoo lang, wala rin namang masyadong kumpiyansa ang disipulong ito sa 6 na taong kasunduang iyon. Ikaw lang ang nahirapang maglatag ng pormasyon. Sama ka muna sa akin pabalik sa sangay at magpahinga ng 1 araw. Bukas ng gabi sa oras ng daga. Sana may mapala si Kaibigang Liang sa lugar na ito. Kung gayon, aasa ako sa masayang pangungusap ni Tiyolin. Pagkatapos ng subasta, hintayin mo ako sa bungad ng yungib. Huwag kang basta-basta bababa ng bundok. Naunawaan po ng disipulong ito. Ang subastang ito ay isasagawa pa rin ayon sa dating nakaugalian. Ang pagbid ay nakabatay sa espiritong bato, at kapag bumagsak na ang martilyo, bawal nang bawiin ang salita. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aaway sa loob ng lugar. Mga Ginoo, ang unang panindang ilalabas sa subasta ngayong araw. Ay isang panggitnang antas na espiritong sandata ng mga iskolar, ang pamaypay ng mga bundok at ilog. Talaga bang walang pananggalang na eliksir sa subasta ngayon? Ang susunod na item na ialo. Ito ang eliksir na pwedeng inumin ng lahat ng mga nasa yugto ng paglinang ng enerhiya. Eliksir na pampabiyak ng hadlang. Tunay nga, eliksir na pampabiyak ng hadlang. Malaki ang maitutulong ng eliksir na ito para lampasan ang bottleneck sa pag-angat ng antas. Maaaring isaalang-alang na simulan ang pagbibid. Isang eliksir na pampabiyak ng hadlang, panimulang halaga ay 50 batong espiritual. Sa bawat dagdag bid, hindi pwedeng bababa sa 5 batong espiritual. 50 batong espiritual, akin na iyan.
Nag-aalok ako ng 55. 65 na batong espiritual. Nag-aalok ako ng 100 batong espiritual. 100 batong espiritual, at dahil wala nang iba pang nag-aalok, kung gayon. Isang 150 batong espiritual. 160. 260. Ang presyong ito, matagal nang lagpas sa tunay na halaga ng eliksir na pampabiyak ng hadlang. 260 batong espiritual. Napagkasunduan. Sa pagkakataong ito, hindi nakakuha ng eliksir na pampabiyak ng hadlang. Sa susunod na pagkakataon, baka kailangan pang maghintay ng 3 taon. Talagang kahanga-hanga ang aray ng kapatid na Liang. Walang kahit anong butas na lumabas sa subastang ito. Pagbalik ko, tiyak na babawi ako sa iyo. Maraming salamat, nakababatang Lin. Hindi po ako nakapaglingkod ng husto. Talagang walang puso ang dakilang daan ng langit at lupa. 2 buwang pagsisikap. Sa huli, hindi pa rin nakalusot. Nagkamali ng target ang kabataang ito. Dapat nilang durugin ng husto ang mga itim na lalaki sa 4 na panig. Baka bingi ang 2 iyon. Pero mabuti na rin dahil hindi naman nila narinig. Ituring mo na lang na hindi ko sinabi. Hehe, natatawa ako ng husto. Sino ka ba, batang galing bundok, na nag-aastang alam ang lahat dito? Bakit parang pamilyar ang boses na ito? 260 batong espiritual. Napagkasunduan. Ikaw pala iyan. Sumingit ka pa, at inaagaw mo ang maskarang babae ng eliksir na pampabiyak ng hadlang. Kaya pala ikaw lang. Noong gabing iyon, hindi ko napigilan ang sarili. At nakipag-agawan pa ako sa kabataang may eliksir na pampabiyak ng hadlang. Ngayon, isang babaeng dayo na rin ako, at alam ko pang magdagdag ng alindog. May alam ka rin sa panonood ng laban ng Go. Ha? Ano raw? Nasabihan lang kita ng 2 salita, hindi ka pa ba kontento? Alam mo ba kung sino ang 2 iyon? Ikaw nga ang magsabi, sino ba ang 2 iyon? Narinig ko ng maigi na ang 2 iyon ay kabilang sa mga panloob na alagad ng aming sekta sa daan ng Go. Ang unang ranggo na nakatatandang kapatid na si Li Hao. At ang nakapwesto sa 2 ranggo na si Xuxian na nakatatandang kapatid. Akala mo ba ang 2 salbaheng naglalaro ng Go ay mga bihasa sa loob ng sekta? Si nakatatandang kapatid Li at si nakatatandang kapatid Su ay nakapasok na sa yugto ng puso sa daan ng Go. Hindi iyan mapapansin sa iyo. Kahit mga nakatatandang kapatid sa loob ng sekta ng Go, paminsan-minsan nagkakamali rin, hindi ba? Hindi ba dapat sinasabi na sa larong Go, ang manlalaro ay nalilito at ang tagamasid ay malinaw ang isip? Ang sinasabi mong tagamasid, ako ba itong salbaheng naglalaro ng Go? Talagang wala kang naunawaan. Sa anong basehan mo sinasabing salbaheng naglalaro ng Go ako? CJ, dahil sinasabi mong wala akong naiintindihan. Bakit hindi tayo magpatalo sa isang laban ng Go? Paano? Sige, magpaligsahan tayo. Pero sabihin muna natin ano ang taya. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang isang eliksir na pampabiyak ng hadlang. At kung ako ang matalo, kung matalo ka, kailangan mo akong yukuin ng magalang ng 3 beses. At tawagin mo pa akong 3 beses na inay. Usapin ito ng dangal, hindi ko kailanman papayag. Narinig ko kay nakababatang Lin na medyo marunong ka sa mga bitag ng aray. Hanggat tinuturuan mo ako ng ilang aray,
Pagkatapos kong matalo, yuyuko ako ng magalang ng 3 beses at tatawagin kitang 3 beses na kapatid na babae. Ang batang ito talagang handa ng handa. Tian Yuan. Sige, ikaw ay baliw. Hindi pa natin alam kung sino ang iiyak sa huli. Tapos na. Natalo ako. Munting kapatid, may angat pa rin ang galing mo sa shogi. Kahit pilitin ko, mga 3% lang ang mayaambag ng lakas ko sa laro. Kailangan ko pang mag-aral ng husto. Pero kapag natalo ka sa pustahan, dapat tumupad ka. Ngayon, dapat mo na akong tawaging 3 tinig na guro at ate. CJ. Hindi masama. Hindi pala masama. May asim ka pa, kapatid. Kung pagtiyagaan mo, may mararating ka. Hindi ka naman mabubura sa hinaharap. Ano nang pinagtatawanan mo? Kung ayaw mo pa rin, bukas ng gabi. Sa tuktok ng puno ng kangmu, hanapin mo ako ulit. Kapag natalo mo ako sa isang laban, ang panlinaw na elixir ay akin. Ihaharap ko iyon sa iyo ng magkasama kong kamay. Totoo ang sinabi mo. Biro lang. Isang maliit na panlinaw na elixir lang, akala mo maluloko mo ako. Sa antas mo ngayon? Hindi ka pa karapat-dapat na kalaban ko. Dalhin mo iyan, pwede kang pumunta sa silid-aklatan ng landas ng shogi para humiram at magbasa ng mga talaan. CJ. Bukas ng gabi, tiyak na darating ako. At isa pa, kahit isama mo ang puno ng kangmu, ibibigay ko rin ito sa iyo. Sa mapa ng sekta, wala pa akong nakikitang bundok na ito noon. Ang batang ito. Kailangang manalo ako. Dito nga siguro ang puno ng kangmu. Hindi pa pala. Ikaw ang nagkampante sa laban na ito, kaya hindi pa tapos. Halika, simulan muli natin. Kahit magdala ng hukbo sa labanan, wala ring tiyak na panalo ang general. Ganoon din sa paglalaro ng shogi. Talagang ang napakataas ng galing mo sa shogi. Palagi kong hinahangaan iyon ng labis sa puso ko. Totoo. Sa puso mo, hinahangaan mo ako. Siyempre. Sa loob ng 2 buwang ito, gabi-gabi akong nagtiyaga sa pag-aaral ng mga talaan ng shogi. Kaya ko lang pinilit na makipaglaro sa iyo ng ilang laban. Nakakahiya talaga. 2 buwan ka palang nag-aaral, tapos kaya mo nang makipagsabayan sa akin. 8 taong gulang pa lang ako nang magsimulang mag-shogi, 5 taon na ang lumipas. Hindi na ako pupunta bukas. Ha? May nasabi ba akong mali? Mahina lang ang bibig ko, wag mo nang dibdibin. Iniutos sa akin ang aming punong ninuno na bumalik at magkulong sa pagnilay. Tama rin naman. Ang mga nagsasagawa ng paglinang ay dapat nag-iisang nakatuon sa dao. Masipag na mag-practice. Napakatatag ng loob mo sa pagsunod sa dao. Bakit gabi-gabi ka pang tumatakbo rito para samahan akong maglaro ng shogi? Halika rito. Panlinaw na elixir. Natalo ako ng sunod-sunod. Itong taya. Kapag ibinigay ko sa iyo na iyon. Hindi ba pwede akong maging tapat sa sinasabi ko? Noong araw na iyon, hindi ko naman sinadya na agawin iyon sa iyo sa bidahan. Kailangan iyon ng isa kong kaibigan. Nang bandang huli, siya rin mismo ang nakabiyak sa hadlang. Kaya ibinigay ko na sa iyo. Maraming salamat sa elixir, ate. Ang apelyido ko ay Tang. Tawagin mo na lang akong ate Tang mula ngayon. Walang problema, ate Tang.
Aalis na ako. Ngayon na mismo. Impossible. May lihim akong teknik, may espiritong bukal na kulay lila pa ako. At may panlinaw na elixir pa ako, bakit hindi ko palampasan ang 3 antas ng paglinang ng ki? Talaga bang ganito ako kahina? Ganito na ba talaga ako kalayo sa kanila? Mahirap ang landas ng immortal, malamig ang dao. Itong buhay kong ito. Sa huli, isa lang ba akong karaniwang tao? Mukhang hindi ko pa rin malimutan ang bagay na iyon. Kahit siya pa ang dumating. Hindi na rin darating ng ganito kalate. Ito. Walang paraan para umabante, walang paraan para umurong. Parang ang aking sariling paglilinang. Hindi. Dahil hindi na maililigtas ang lahat ng mga puti. Kung gayon, iwan na lang natin sila at diretsyo nating kunin ang itim na puso ng tableta. Buhay ang mga puti. At ako naman. Mahusay na laro. Sino ka? Paano ka nakarating sa bundok Kangmu? Dinala rito ng isang ate ang nakababatang henerasyon. Ah! Anong klaseng ate? Kaedad niya halos ang nakababatang henerasyon at laging nakaputi siya. Medyo kakaiba at mahiwaga ang ugali niya. Binigyan pa niya ang nakababatang henerasyon ng isang token na may nakaukit na salitang butterfly. Ang babaeng iyon na si Diexan. Isang kakaibang nilalang. Siya lang ang may kakayahang gumawa niyan. Aling nakatatandang kapatid sa daan ng chess kakabilang. Hindi po ako disipulo ng chess path. Ang nakababatang henerasyon ay disipulo ng trangkang linya, ng mga tagapagsilbi. Tagapagsilbi. Ha ha ha. Mabuti. Isang disipulong tagapagsilbi sa trangkang linya, ha. Napakagaling, napakagaling. Binata, makipaglaro ka sa matandang ito ng 2 laban, paano? Mahina pa ang aking galing sa chess, at baka maistorbo ko ang kasiyahan ng mga nauna. Ayos lang. Ang pagharap natin sa isa't isa sa gitna ng gabing ito ay tanda na may tadhana. Kung may interes ang mga nauna, hindi ako mangangahas tumanggi. Napakasama ng galing ng nakababatang henerasyon sa chess. Hindi man lang sapat para maging kalaban ng mga nauna. At baka maistorbo pa ang kasiyahan ng mga nauna. Hindi. Ang huling taktikang nakatago mong multong sisiw ay mahusay na hakbang sa chess. Sayang naman, hindi mo naisip ang susunod. At nauwi lang sa pag-aaksaya ng isang mahusay na laro. Tunay nga. Sa talino mo at sa 3 antas mo sa paglinang ng ki. Sapat ka nang lumahok sa panlabas na pagsusulit ng chess path. Bakit hindi mo subukan? Nabasa niya ang aking paglilinang sa isang tingin.
Masyadong mababa ang antas ng nakababatang henerasyon. Matagal na akong naiipit sa tugatog ng ikatlong antas ng paglinang ng ki. Kahit ang pil para sa pagbasag ng sagabal ay nagamit ko na, pero hindi pa rin ako makalusot. Ang batibang ito, marahil ganito na lang talaga. Binata, alam mo ba ang pangalan ng matandang ito? Hindi po alam ng nakababatang henerasyon. Ang matandang ito ay si Pumosheng. Marami na akong narinig na tanyag ng mga nakatatanda ng sekta. Pero hindi pa kailanman may ganitong pangalan. Iniisip mo na, anong klaseng sibuyas ba ang Pumosheng na ito, tama ba? Noong una akong pumasok sa landas ng immortal at tinanggap ako bilang disipulo ng isang tanyag na guro sa chess path. Pero nasa ikatlong antas pa rin ako ng paglinang ng ki at naipit ako ng 10 taon. 10 taon. Isa-isa akong tinalo ng mga kapwa-disipulo bago pa man ako mauna. Ako ang may sala. Binigyan ko ang sarili ko ng pangalang Pito-isa. Hindi dapat tularan si Pumu. Ako ang nagkamali. Hindi ang guro. Paglaon, nang maging isang gintong elixir ako. Dinugtungan ng guro ang salitang Pumu sa unahan. At nilagyan pa ng salitang Sheng sa dulo. Mula noon, ako na si Pumosheng. Kahit ang tuyong kahoy ay maaaring muling mabuhay, at ang punong may sakit ay may tagsibol din. Maraming salamat sa gabay ng mga nauna. Nagkwento lang ako ng isang lumang salaysay. Sa landas ng paglinang, sa huli, kailangan mong lakarin ito ng mag-isa. Kapag bata ka pa at naglilinang ng immortalidad, mas kailangan mong humakbang ng paisa-isa. Kung hindi, hindi magiging matatag ang pundasyon mo sa hinaharap. At iyon ang tunay na malaking kapahamakan. Ito ang sariling nilikha kong batas. Ikaw ay isang disipulong tagapagsilbi. Siguro sa araw-araw ay basta ka lang naghahalukay ng kahit ano. Dalhin mo at tingnan. Ang batong ito mula sa ibang bundok ay maaaring makapinsala sa hari. Baka ito na mismo ang susi sa paglusot ko sa bingit. Ang biyaya ng mga nauna ay iniingatan ng mga susunod sa puso. Mula ngayon, tuwing unang ikawalo ng buwan, kung nais mong matuto ng Go, pumunta ka rito at hanapin ako. Gawin mo akong kapwa mo sa paglimot ng panahon. Sumunod ka, bata. Nagawa na. Hindi pa. Hindi ito usapin ng kakayahan. Hindi imposible ang pagtipon ng bagong espiritual na lakas. Sa halip, tila nahadlangan nito ang likas na espiritual na lakas sa loob ko. Baka ba'y magkasalungat ang dalawang uri ng kasanayan? Wala na bang paraan para masolusyonan ito? Paano ko ba nakalimutan iyan? Ang batang ito pala. Pagkakatugma ng yin at yang. Magkasanib at kapwa nagpapausbong. Ang mga guhit na ito, ang mga himaymay na ito. Hindi ito mukhang karaniwang huwad na hanay. Parang mga daluyan at pwesto ng katawan ng tao. Gagawin itong hanay gamit ang katawan. Nagawa na. The waste, nagawa ko na.
Ha 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 ha. Nagawa na. Talagang nagawa na. Nakalampas sa susunod na antas. Ikalimang antas ng pagsasanay ng Ki. Malinaw na mukha pa rin siyang nasa unang antas ng pagsasanay ng Ki. Bakit parang ibang tao na ang batang ito? Liang yan, bagaman kaibigan ka ni Senior Zhu. Kailangan mo pa ring mag-ingat sa epekto. Maraming beses na akong nag-overtime kamakailan. Mahirap din para sa akin bilang tagapamahala. Salamat sa paalala mo, Kuya Wang. Magiging maingat ako mula ngayon, kapatid. Ano pang nakatungang akariyan? Bumalik ka na sa trabaho. Opo, Kuya Wang. Nasaan si Liang yan ang abinidang iyon? Lumabas ka na riyan ngayon din. Lidagu. Mukhang matagal na pala kitang hinahanap dito. Nitong mga huling gabi, inalagaan pa akong mabuti. Medyo kulang nga sa husay ang babaeng ito. Pero kahit paano ay nasa unang antas ng pagsasanay ng Ki. Kapag nakalusot ako sa susunod na hadlang, siya mismo ang gagamitin kong hurno. Yuan ba? Napakawalang hiya mo. Ako ang puntirya mo, pakawalan mo si Yang Wei. Kuya Li. Mukhang ako talaga ang hinahanap mo. Ikaw ang kuya niya, Yuan ba? Ako ang kuya niya, si Yuan ba? Ang natatanging magaling na disipulo ng panlabas na pinto ng linya ng pil. Kayong mga basura. Hindi kayo karapat dapat maging sapin pa ng sapatos ng kuya ko. Patawarin mo sila. Magkita tayo bukas ng tanghali sa puno ng Yanmu. Bata, may tapang ka. Bukas ng tanghali, hihintayin kita sa puno ng Yanmu. Huwag kang urong sa takot pagdating ng oras. Si Liang ay hindi man lang maituturing na huwarang Ginoo. Ngunit sa usapan, marunong pa rin siyang tumupad. Bukas sa puno ng Yanmu, magkakaalaman tayo. CJ, nandito ang kuya mo. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya makakatakas. Kuya Liang, masyado kang padalos-dalos. Kapag umakyat ka sa puno ng Yanmu, buhay at kamatayan na ang usapan. Kasalanan ko, wala akong silbi, kaya nadamay pa si Kuya Liang. Ako na ang lalaban bukas. Kuya Liang, wag na huwag mong isa sa panganib ang sarili mo para sa akin. Kuya Li, mahirap makakita ng tunay na damdamin. Mukhang seryoso talaga ang dalagang ito kay Lidali. Huwag kayong mag-alala, may sarili akong pakana sa laban bukas. Pwede pala, bata. Sa ilalim ng lupa, binibigyan halaga pa ang tamang oras ng pag-ulat. Akala ko nga pupunta ako, pero baka hindi ako tanggapin ng hari ng mga kaluluwa. Makapal ang mukha. Halika, samahan mo akong hanapin si Senior Brother Zen at ipaabot natin ang sulat. Pagpasok sa hukay, magsisimula agad ang labanan. Ano man ang paraan, panalo o talo lang ang usapan. Isa lang ang bawal, walang sinumang makikialam.